Ako si Maria at ito ang aking kwento. May nakakita sa kanya na nasa bar siya kanina pagkatapos ay nihatid siya ng mga kaibigan niya sa kondo niya. Tungkol naman kay Miss Hidalgo, maaga pa lang umalis na siya ng bahay nila pero dumiretso siya sa kondo ni Sir Idam. Wikan isang lalaki. Nangit-ngit ang mga ngipin ni Maria. Magkasama naman palang anak niya at si Carmela, pero bakit hindi pumuntang mga to sa family dinner? Siguradong galit na naman si Chairman dahil sa ginawa ng anak niya. Kapag nagpatuloy ang galit ni Chairman sa anak niya, siguradong tuluyan ang mawawala ng mana si Idam. Hinilot ni Maria ang sentido niya at naupo sa sofa dahil pakiramdam niya ay mawawalan siya ng balanse. 10:00 na ng gabi pero sumasakit pa rin ang ulo ni Maria dahil sa anak niya. Ginagawa niya lahat para lang magkaroon ng magandang buhay ang anak niya, pero tila ba binabaliwa ng anak niyang lahat ng effort na ginagawa niya. Saan ka pupunta? Tanong ni Jackson sa asawa niya na akma sanang aalis ito. Pupuntahan ko silang dalawa. Hindi nila dapat tayo pinapahiya sa ama mo. Alam mo naman na galit pa rin hanggang ngayon ang daddy mo sa anak natin. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Adam. Tila sumusukong saad na ni Maria. Sa kanya tinalikuran ang asawa niya at kahit gabi na'y pumunta siya sa kondo ng anak niya. Naabutan niya na namang bukas ang pinto kaya malaya siyang nakapasok. Pakiramdam niya sasabog ang ulo niya sa matinding galit dahil sa ginawa ni Adam at Carmela. Binuksan niya ang pintuan at sisigawan niya na sanang mga to nang mapatigil siya. Nagkalat ang mga damit sa ibaba at mahimbing na natutulog si Adam at Carmela. Salubong ang mga kilay ni Maria habang nakatingin siya sa anak niya at kay Carmela. Nakayakap pa si Idam kay Carmela at kahit nabalot silang dalawa. Nang kumot ay alam ni Maria ang pareho itong walang saplot. Ang mga batang ito, nainis pa ring wika ni Maria. Dahil lang sa kasunduan kaya ikakasal si Idam at Carmela. Pero bakit sila magkasama sa isang kama at parehong walang saplot? Kasama rin ba sa kasunduan nilang gamitin ang katawan ng isa't isa to fulfill their pleasure? Mariing pinikit ni Maria ang mga mata niya at bumuga ng hangin. Gusto niyang hilahin ng kumot na bumabalot sa kanilang dalawa at gisingin sila pero masyado naman na yata yun. Lumabas ng kwarto si Maria saka siya naupo sa sofa. Iniisip niya kung ano naman bang nangyari sa anak niya para mag-inom ito ng sobra. Kilala niyang anak niya, hindi to nagiinom ng sobra kung wala tong iniisip na problema. Hindi niya makalimutan noong minsang nalasing ang anak niya. Wala tong ginawa kundi ang magwala at sirain ang mga gamit na maabot niya. Samantala naman, dahan-dahang minulat ni Carmela ang mga mata niya nang magising siya. Ramdam niyang bigat na nakapatong sa tiyan niya kaya nilingon niya si Idam na nakayakap pa rin sa kanya. Oh shit, this is what I'm telling. May hinangiyong wika sa sarili niya. Ngayong gising siya at nasa katinoan ng pag-iisip niya, pagsisisihan niyang nangyari. Dahan-dahang inalis ni Carmela ang kamay ni Idam at halos pigilin niya siya para lang hindi ito magising. Naamoy pa rin niyang matapang na alak sa hininga nito. Nang makaalis si Carmela sa kamay isa-isa niyang pinulot ang mga damit niya sa sahig. Ramdam niyang sakit ng katawan niya. Pakiramdam niya ay nakipagbugbugan siya. Nang makapagbihis siya ay mabilis siyang lumabas ng kwarto pero halos sumiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya nang makita niya nakaupo sa sofa si Maria. Mrs. Festejo, nahihiyang usal ni Carmela. Blanco mukha ni Maria at tinasan ng kilay si Carmela. Carmela, having fun, iha? Nito't napayuko naman si Carmela. Alam niyang aware na si Maria sa nangyari sa kanila ni Idam at nahihiya siya dahil doon. I'm sorry po, yun na lang ang nasabi niya. Hindi ba at nasabihan ka naman tungkol sa family dinner natin kasama si Chairman Festejo? Sa susunod na linggo na ang kasal niyo ng anak ko pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nakikipagkita kay Chairman. Gusto mo bang makita sa basurahan ng anak ko? Kapag bumagsak ang anak ko, babagsak ka rin. May din itong saad. Alam nilang lahat kung gaano ka-istriktong tao si Chairman Festejo. Paano harapin ni Carmela ang matanda kung sa unang pagkikita'y dapat nila hindi siya sumipot? Pupunta naman po talaga ako dapat Mrs. Festejo pero kinausap ako ng mga kaibigan ni Idam na kung pwede puntahan ko siya dito sa kondo niya dahil hindi nila mababantayan si Idam. Pinaalala ko naman sa kanya ang tungkol sa dinner pero masyadong lasing na lasing si Idam. Kung pipilitin kong isama siya baka lalong magalit si Chairman. Hindi ko man kilala ng lubusan si Idam pero pakiramdam ko, hindi niya kilalang sarili niya kapag lasing siya.
Hindi niya alam ang ginagawa niya kapag may epekto ng alak ang katawan niya. I'm really sorry for what happened, Mrs. Festejo. Hindi na ito mauulit. Nakayuko niyang saad. Napataas na lang ng kilay si Maria. May punto naman si Carmela. Kapag tumuloy pa silang dalawa, sa dinner at lasing na lasing si Idam, baka gulo lang ang mangyayari at siguradong lalong magagalit si Chairman. Posibleng mag-away pa si Idam at Ruel. Maiksi pa naman ang pasensya ni Idam. Masyado nang malalim ang gabi, ipapahatid na lang kita. May dala po akong sasakyan. Ipapahatid ko na lang po bukas ng umaga sa bahay ninyo. Napayuko na lang si Carmela at hindi na sumagot. Siguraduhin mo lang na matutulungan mong anak ko at matutulungan mo ko dahil kung hindi, ako mismo magiging impyerno mo, dagdag pa ni Maria. Tumango na lang si Carmela, aalis na sana si Carmela nang muling magsalita si Maria. Takpan mong malaking chikinini mo sa leeg dahil para kang kinagat ng vampirang walang ngipin. Wika nito, nahihiya namang tinakpan ni Carmela ang leeg niya. Nakakagat niya na lang ang pang-ibaba niyang labi dahil sa kahihiyan. Inihatid niya siya ng driver ni Maria. Bahagya na lang yumuko si Carmela bilang pasasalamat sa driver. Nang makapasok siya sa loob ng bahay nila ay nagulat pa siya nang biglang tumayo si Sofiang nasa sofa. Gising ka pa rin hanggang ngayon. Ani ni Carmela, takma na sanang lalampasan ito nang mapangisi si Sofia dahil sa chikinini ni Carmela sa leeg. Saan ka galing? Sa itsura mo mukhang you have fun ha? Sino kasama mo ngayong gabi? Tanong nito habang nakangiti. Kulot noon naman siyang tinignan ni Carmela. Gusto mong malaman? Aniya na lalo ikinangisi ni Sofia. Alamin mo na lang, sagot niya at nilampasan na ito. Inis namang napapadyak sa sahig si Sofia. Tinuon ni Carmela ang oras at atensyon niya sa pag-asikaso sa kasal nila ni Idam. Pakaramdam niya mababalo siya kapag nasa loob lang siya ng bahay at naalalang nangyari sa kanila. Nasa hotel na si Carmela ngayon para i-check kung okay na bang lahat, kung kumpleto na bang mga upuan at lamesa. Carmela, tawag ni Idam dito. Napalunok si Carmela saka mabilis na lumapit sa wedding organizer nila at kinausap to. Make sure na walang mabilis na masusunog sa kisame kapag sinindihan ng indoor fireworks para maiwasan nating magkaroon ng sunog. Wika ni Carmela. Yes, Miss Hidalgo. We'll make sure everything is fine. Sagot naman ito. Carmela, inis sa tawag ni Idam. Hindi naman nilingon ni Carmela si Idam, pero napatigil siya sa paglakad ng hawakan siya ni Idam sa braso. Iniiwasan mo ba ako? Kunot noon niyang tanong dito. No, Idam. I'm just busy. Sagot ni Carmela nang hindi na naman tinitingnan si Idam. Nahihiya siya sa nangyari. Ano na lang ang iisipin ni Idam sa kanya? Isa siyang easy to get. Hindi niya ibinigay ang sarili niya kay Omar pero kay Idam na ilang linggo pa lang niyang nakikilala na ibinigay niya na kaagad kahit na hindi pa sila kasal. Alam kong iniiwasan mo ko. Hindi mo na ako kinausap simula na may Idam, please. Can't you see? I'm busy. Nainis niyang sagot. Tiningnan ni Carmela ang mga kasama nila sa function hall pero busy naman ang lahat sa mga ginagawa nila. Alam mong rush ang kasal natin at ilang araw na lang ang natitira before our wedding. I just want to make sure that everything is okay. Pwede bang huwag na nating pag-usapan ng tungkol sa nangyari? Mahina niyang wika. Sa tuwing naalala niya yun ay para bang ang baba ng tingin niya sa sarili niya. Oo, may mga anak na siya, palagi na lang ba na sa tuwing makikipagtalik siya ay wala siya sa sarili niya? Paano kung ibang lalaking kasama niya noong isang gabi? Siguradong masisira na naman ang buhay niya. Hindi niya maintindihan kung anong nangyari sa kanya noong isang gabi, kung bakit bigla na lang naginit ang buong katawan niya, and when something happened between them, she felt satisfied. You're my fiancé at ilang araw na lang ay magiging asawa ko na. Nahihiya ka dahil sa nangyari? Inis na pahilamos si Carmela sa mukha niya. Bakit ba nila kailangang pag-usapan ang tungkol sa bagay na yun? Kung nakakalimutan mo, Mr. Festejo, we're not in love to each other. Hindi kasama sa usapan natin dalawang katawan ko. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ng kahit na anong gusto mo. What you did is harassment. Natawa naman si Idam dahil kahit lasing siya na may nangyari sa kanila, tandang-tanda niyang lahat. Sa pagkakaalala ko ay hinalikan mo ko. Idam Festejo, please stop. Pwede bang mag-focus na lang tayo sa kasal? Ano pa bang gusto mong mangyari? Alalahanin natin kung anong nangyari? Hindi ba dapat mas iniisip mo kung anong ipapaliwanag mo sa lolo mo dahil hindi tayo sumipot sa family dinner nyo? Stop pestering me. Tinlikuran niya na si Idam at lumapit na sa mga wedding planner at organizer nila.
Nakasunod lang naman ang tingin ni Idam kay Carmela. Naupo na lang siya tinintay si Carmela na matapos ang ginagawa nila. Naglaro na lang siya sa cellphone niya para mawala ang pagka-boring niya. Ah! 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 Daing ni Idam nang pingutin siya ng kanyang ina sa tenga. What? Inis niyang tanong dito sa kanya hinaplos ang tenga niyang pinimot. Anong ginawa mong bata ka? Bakit ka na naman nagpakalasing at talagang sa araw pa ng dinner natin? Kasama ang lolo mo. Galit na galit siya dahil sa ginawa mo. Naghintay kami ng 1 oras para sa pagdating niyo ni Carmela. Tapos makikita ko lang kayong dalawa na nakahiga at mahimbing na natutulog sa kondo mo. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Idam sa sinabi ng kanyang ina. Pumasok ka na naman kayo sa kondo ko nang walang pahintulot ko? Seryoso niyang tanong. Dahil bukas ang pintuan mo, kaya ako nakapasok. Tell me, do you like Carmela? Kaya ba siya ang pinili mong pakasalan instead of Sofia? Napairap na lang si Idam dahil sa dami na naman ng tanong niyang kanyang ina. Pati ba naman personal na yung buhay ay pakikialaman pa? Kailan ba siya magkakaroon ng privacy? Ano bang gusto ni Lolo? Gusto niyang makilala si Carmela? May magbabago ba? Pumunta man siya o hindi sa kasal ko. Alam niyang galit siya sa akin kaya ano bang gusto niyo? Inis niyang saad. Sa mata ng lolo nila, siya ang gago, walang modo at walang alam sa negosyo. Paano hindi siya magagalit sa'yo? Palagi ka nalang gumagawa ng bagay na ikakagalit niya. Pupuntahan natin siya mamaya at isasama mo si Carmela. Ayusin mo sarili mo at huwag kang magsasabi ng mga salitang hindi niya magugustuhan. Hanggat maaari manahimik ka at sumagot lang kapag tinatanong ka. Yeah, fine. Ano bang tingin niyo sa akin? Isang batang palaging gagawa ng gulo? Ginagawa ko lahat ng gusto niyo kaya pwede ba? Bigyan niyo naman ako ng kahit kaunting respeto, Mom. Bigyan niyo naman ako ng konting privacy. Kahit nasa public place tayo, paninirmon niyo na lang ang palagi kong naririnig. Hindi ba kayo nahihiya sa mga nakakarinig sa atin? I'm tired of this shit. Honest niya. Nilibot naman ni Maria ang paningin niya at may mga staff ng hotel na nakatingin sa kanila pero mabilis ding iniwas ang paningin ng mga ito. Nakikiusap ako sa iyo, Adam. Pumunta kayo ni Carmela sa bahay ng lolo mo mamaya before dinner. Kapag nagalit na naman sa yung lolo mo, hindi ko na alam kung saan ka pupulutin. Na-stress na rin saad ni Maria sa anak niya. Paalis na sana si Maria na makita niya si Carmela na papalapit sa kanila. Good morning, Mrs. Festejo. Bati niya dito sa kanya bahagyang yumuko para magbigay galang. Siguraduhin mo makakarating kayong dalawa sa bahay ni Chairman before dinner. Motoridad na wika ni Maria kay Carmela saka siya umalis. Inis na naupo si Idam at bumuntong hininga. Ayos ka lang, tanong ni Carmela sa kanya pero hindi siya sumagot. Pakaramdam ni Idam wala siyang kalayaan. Kapag sumunod siya sa gusto ng pamilya niya, wala siyang ibang maririnig kung hindi galit kapag nagkamali siya. Kapag hindi naman siya sumunod, galit pa rin ang maririnig niya. Hinayaan na lang ni Carmela si Idam at muling iniwan to. Pinagpatuloy niya ang ginagawa nila. Tinuturo niya kung saan niya gustong ilagay ang cake at kung saan sila. Upo ni Idam pagkatapos ng ceremony. Nang mag-lunch break ay dumating ng mga staff ng hotel at may dalang pagkain ng mga ito. Kukuha na sana si Carmela ng pagkain niya. Nang maalala niya si Idam, nilingon niya ang pwesto nito at ang akala niya umalis na ito kanina pa pero nanatili siyang nakaupo sa pwesto niya. Ang haba rin ng pasensya niya maghintay ha, ani ni Carmela sa kanya to nilapitan. Hindi ka pa ba nagugutom? May mga pagkain na inihatid ang staff ng hotel para sa mga nag-aasikaso dito. Sumabay ka na sa amin. Kumain ka na kung gusto mo. Tumayo naman kaagad si Idam at tila batang sumunod kay Carmela. Nauna nang maglakad si Carmela para lumapit sa mga kasamahan nilang kumakain na. Kain po tayo, pag-aya sa kanila ng mga kasama nila sa function hall. Ngumiti at tumangulang naman si Carmela. Nanguha na siya ng 2 pinggan sa kanilagyan ng pagkain ng mga ito. Nakaupo naman si Idam at salubong pa rin ang mga kilay niya. Napapairap na lang si Carmela dahil ginawa pa siyang katulong ni Idam. Ano ba kasing ginagawa niya dito? Wala ba siyang gagawin? Aniya sa sarili niya. Nang matapos siyang maghain ng pagkain ay lumapit na siya kay Idam. Dala-dalang 2 pinggan. Ito ng pagkain mo. Wala ka bang gagawin na plano ngayong araw? Tanong niya saka siya naupo. Nagsimula naman ng kumain si Idam. Napangiwi na lang si Carmela dahil para bang gutom na gutom si Idam. Siguro kanina ka pa nagugutom. Bakit hindi ka umalis para kumain sa restaurant? Pwede bang kumain ka na lang dyan? Ang dami mong tanong. Masungit na saad ni Idam. Kung pwede lang talagang bigwasan ng lalaking nasa harapan niya, kanina niya pa ginawa.
Hindi niya naman inaya si Idam na pumunta dito tapos ito pang may ganang magsungit. Nagsimula na rin kumain si Carmela at hindi na lang pinansin si Idam. Tipid siyang ngumiti nang maalala niyang wala man lang tumulong sa pamilya niya para sa pag-asikaso sa kasal nila ni Idam. Umaasa siyang tutulungan siya o kakamustahin man lang ng kanyang ama. Pero wala siyang narinig dito. Kung sa bagay, sino bang hindi magagalit sa ginawa niya? Napatingin siya sa pinggan ni Idam na nasa harapan niya na ngayon. Anong gagawin ko dyan? Kung tapos ka ng kumain, ilagay mo na lang doon. Turo niya sa malaking plastic box. I want more. Tila bata namang saad ni Idam sa kanya iniwas ang paningin niya. Napapabuntong hininga na lang si Carmela sa kanya kinuhang pinggan at nanguha ng panibagong pagkain. Wala nang ang ginagawang magiging groom niya. Ginagawa pa siyang katulong. Nang malaman niya ng pagkain ng pinggan ni Idam ay bumalik na siya sa pwesto nilang dalawa. Kung kulang pa yan, may sariling mga paa at kamay ka naman kaya ikaw nang kumuha. Hayaan mo naman akong kumain ng maayos dahil hindi lang ikaw ang nagugutom. Masungit niyang sahad. Hindi naman siya pinansin ni Idam dahil kumain na ulit ito. Napapailing na lang si Carmela. Nang matapos ang lunch break nila ay muli nilang pinagpatuloy ang mga trabaho nila. Nahiga naman si Idam sa isang sulok dahil inaantok siya. Miss Hidalgo, ngayon na po di-deliver ang wedding gown ninyo. Sino pong pwedeng maging receiver sa bahay niyo? Tanong na niya. Alam niya sa bahay nila si Sofia kapag diretso to sa bahay nila, baka may iba pang gawin si Sofia sa wedding gown niya. Kapag nasira ang wedding gown niya, wala na silang panahon para gumawa ng panibago. Hinawakan ni Carmela ang leeg niya nang mangalay siya. Naupo na muna siya at hinilot ng mga paa niya. Ma'am, huwag niyo po sirain yan, sigaw ng isang staff. Nilingon naman ni Carmela kung saan nagmula yung sigaw. Napatayo siya na makita niya sa Sofia at isa-isang itinumbang mga stante ng mga bulaklak. Dahilan para mabasag ang mga to dahil gawa sa glasang stante. Nang makita ni Sofia si Carmela, ninisihan niya at muli itinumbang bulaklak. Hi, my dear sister. Abalang-abala ka sa pag-asikasa ng venue ha? Hindi ka naman ganyan noong nag-asikaso ka sa kasal niyo ni Omar. Plano mo na siguro ito noon pa lang, wika ni Sofia. Blanco lang naman siyang tinignan ni Carmela. Nagpapakahirap ang mga staff na pagandahin ng venue. Tapos sirain lang ni Sofia. Nilapitan ni Carmela ang kapatid niya. Ano bang ginagawa mo dito? Nagpunta ka lang ba dito para manggulo? Umuwi ka na Sofia bago pa ako masiraan ng ulo. Tumawa naman si Sofia. Matagal naman ang sira ang ulo mo, my dear sister. Kaya hindi na ako magugulat kung masiraan ka ng ulo dito. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Alam mo kung anong kaya kong gawin kapag nawala ko sa sarili ko, Sofia. Baka gusto mo sa ospital ang bagsak mo ngayon. Pagbabanta ni Carmela, tinaasa lang naman ni Sofia ng kilay si Carmela sa kanya ito tinalikuran. At muli itinumbang mga nakaayos ng estante ng mga bulaklak para sa aisle. Hindi ko hayaan na magiging masaya ka, Carmela. You're so slut. Inagaw mo sa akin ang groom ko at iniwan mong groom mo. Sinira mo ang dapat ay kasal ko kaya sisirain ko rin ang sayo. Anas niya at sunod-sunod ng itinumba. Ang mga stante ng bulaklak dahilan para maghiwa-hiwalay. Ang mga petals ng bulaklak, napaigting ang panga ni Carmela at naikuyom niya ang kamao niya. Lalapitan niya na sana si Sofia nang maunahan siya ni Idam. Gulo-gulo pang buhok ni Idam at namumula pang mga mata niya dahil nagising siya sa ingin ni Sofia. Mahigpit na hinawakan ni Idam ang isang kamay ni Sofia para pigilan to sa paninirang ginagawa niya. Gusto mo bang putulin kong mga kamay mo, Miss Hidalgo? At yan ang gagawin kong dekorasyon dito? Malamig na wika ni Idam na ikinagulat ni Sofia. Hindi niya alam na nandito rin pala si Idam. Look what you did. Basag ng mga stante ng mga bulaklak at nigawa-hiwalay na rin ang mga petals. Kapag hindi mo yun ayos kay maghapon, sisiguraduhin ko mga daliri mo. Ang magiging dekorasyon dito. Palitan mo nga binasag mo estante at sinira mong mga bulaklak. Ani pa ni Idam na ikinatakot ni Sofia, napalunok na lang siya at mabilis na tumango. Nang binitawan na ni Idam ang kamay ni Sofia, hinaplos niyang mga ito dahil nag-iwan ng markang pagkahawak ni Idam sa kanya. Sa susunod, huwag mong abalahin ang pagtulog ko dahil baka makalimutan kong babae ka. Dagdag pa ni Idam bago siya bumalik sa pwesto niya at muling nahiga. Inis namang nilingon ni Sofia si Carmela. This is your fault. Mahina niyang saad pero nginisihan lang siya ni Carmela at nagkibit balikat. Gumagalaw ang oras, Sofia. Ang ganda pa naman ng nail extension mo. Sayang naman kung gagawin lang dekorasyon. Pangaasar pa ni Carmela sa kanya ito tinalikuran. Ano kayang mangyayari sa family dinner na pupuntahan ni Carmela at Idam? Anong mangyayari sakaling makaharap ni Carmela ang lolo ni Idam? Magustuhan kaya siya ng matanda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.